Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig, mga ah, nananalig sa Panginoong Hesus, mga naniniwala at nagtitiwala sa salita ng Diyos na walang iba kundi ang laman ng Biblia. Dahil ito po ang iniwan ng ating Diyos upang ating pagbulay-bulayan, basahin at isa puso panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayon ay malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. So, kabila po na napakagulo na ng mundo. Marami na tayong naririnig o napapanood sa mga social media na nagkakagera. Dati sa Ukraine versus Russia hanggang ngayon. Ngayon naman sa Israel versus Hamas sa Gaza. At nakikisali pa ang Iran na may kaugnayan din sa Hamas, Hezbollah at Houthi. Totoo nga ang sinabi sa Biblia na kapag wala ang Panginoong Diyos sa isang bansa ay magulo. Wala ring kapayapaan na bagamat sinasabi nila na nasa kanila ang kapayapaan. So mayroong nagsasabi na ibang relihiyon na nasa kanila daw ang kapayapaan, na pinasisinungalingan naman ang kanilang mga gawa. So ganito po talaga ang mangyayari, lalo na sa huling panahon na sinabi ng Panginoong Hesus. Sandali po tayong manalangin sa ating Diyos. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila ka namin, o Diyos ng kataas-taasan. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Patuloy mong buksan po ang mga puso't isipan, ang mga espiritual na pag-iisip, ang mga makikinig ng iyong mga salita. Pangunawa mo sa kanila, Panginoon, hipuin mo ang kanilang puso. Buksan mo ang kanilang spiritual na pag-iisip upang malaman nila ang daan mo, Diyos. Upang makilala kanila ng lubusan ang Diyos na walang hanggan, ang banal na Diyos na dapat naming mahalin, dakilain, walhatiin, sambahin at pasalamatan palagi. Palagi naming lumalapitan, hindi lamang po kahit sa mga pangailangan namin, kundi dapat ka naming sambahin, o Diyos. Dapat ka naming dalanginan ang nag-iisang Diyos na may gawa ng lahat. Ikaw lamang po ang may gawa ng langit at lupa, ang Diyos ng kataas-taasan. Nahahabag ka sa mga taong may malinis na puso. Ikaw ay nalulugod sa mga gumagawa ng mabuti, nagpapakumbaba at tumatalikod sa aming mga kasalanan. Kapag ikaw ay natuwa, walang hanggang pagpapala ang makakamit ng isang mananampalataya, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin, mapagmahal na Diyos. Salamat po, Ama, na nasa langit sa oras na ito. Malayang kumilos ang banal mong Espiritu sa lugar na ito. Lahat na may masamang karamdaman, sa pangalan ni Jesus, kayo gagaling. Manalig lang po kayo, ngayon po kayo ay gagaling. Ano mang inyong nararamdaman ng mga sakit, magamat sinabi ng doktor, wala nang pag-asa, huwag po kayo maniniwala. Lumapit po kayo sa Panginoong Jesus, siya po ang the great healer. Magpapagaling sa inyo ang Diyos na nasa langit. Salamat po, Ama, na nasa langit, sa pagpapagaling mo sa aming mga masamang karamdaman. Kaya lamang po ang papurihan, karangalan, papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mabalik na po tayo sa ating na noon pa po ay kalaban na po sila ng mga Palestinian sa Gaza. So wala rin kapayapaan na sinasabi ng iba
nasa kanila ang kapayapaan, na pinasisinungalingan naman ang kanilang mga gawa. So ganito po talaga ang mangyayari, lalo na sa huling panahon na sinabi po ng Panginoong Hesus, na ang mga tao ay magiging makasarili, hindi maibigin sa kapayapaan, walang iniisip kundi ang gumawa ng masama, magsinungaling. Hindi na nila iniisip na tumulong sa kanilang kapwa na nangangailangan, mga sakim sila, tulad ng kanilang mga kamag-anak, lalo na kung talagang nangangailangan. Kung ang mga kamag-anak niyo po ay nangangailangan talaga, tulungan niyo po. Huwag niyo po kayo mag-atubili. Dahil ang Diyos ang magbibigay, magbabalik po sa inyo ng siksik, liglig at umaapa. Kapag nagbigay po kayo, yan po ang pangako ng Diyos. Kaya po, pinaalalahanan na tayo ni Jesus na dapat makinig at magbasa ng Biblia, na ito ang nais ng Diyos. Ito po ang iniwan ng Diyos para malaman natin ang katotohanan upang makalaya tayo sa kasalanan. Mahugasan po ang ating kasalanan sa mamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay nakasulat sa banal na aklat. Kaya po siya bumaba, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, upang mahugasan po ang ating mga kasalanan, upang ang isang tao ay makakilala sa Diyos na siyang may likha ng lahat, makalakad sa daan niya at makagawa ng mabuti sa araw-araw, upang makaipon din ng kayamanan sa langit, na balang araw po ay pakikinabangan po natin ito. Nakasulat po ito sa pahayag. Ayon sa mga ginawa natin, dito tayo hahatulan ng Diyos, na mababasa natin sa pahayag 20 verse 12. At alam nyo na dalawa lang po ang pupuntahan ngayon ng tao, ang ating mga kaluluwa, kundi sa paraiso o sa daigdig ng mga patay na tinatawag na Hades. Ito po ay mainit na lugar, may apoy. Dito po dinadala ang mga namatay na mga masasamang tao, mga nagsisinungaling, mga gumagawa ng masama, na hindi nagsisisi. Nagsisi man sila, nagpapatuloy pa rin sila sa kasamaan. Na kapag namatay, na kapag namatay na nga po ang tao, napupunta nga po ito sa daigdig ng mga patay, ang mga makasalanan. So, mga gumagawa po ng masama, mga nagsisinungaling, nagsusuhol at nagpapasuhol, mga nagkokorap, mga nagnanakaw, pumapatay, chismosa, mangkukulam, mga fake na Kristiyano, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae. Nagbabala na po ang ating Diyos, na iwan na po natin ang gawang masama na ito habang may panahon pa at buhay pa tayo, at hindi pa po tayo binabawian ng buhay. So may pag-asa pa po tayo. Pag-isipan po natin ang sinabi ng Diyos, mga babala niya upang hindi po mapahamak ang ating mga kaluluwa. Kapag namatay na po ang isang tao na hindi nagsisi at hindi gumagawa ng mabuti at hindi sumusunod sa Diyos, ni hindi nagbabasa ng Biblia at nakikinig sa mga nangangaral tungkol kay Kristo Jesus, ni hindi man lang naisip na magsimba sa araw ng linggo, na ito po ang isa sa 10 utos ng Diyos, ang araw ng pamamahinga. 6 na araw na ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Sa 7 araw ay nagpahinga siya, kaya itinangi niya ito. So itinangi po ito ng Diyos ang araw ng pamamahinga. 6 na araw siyang
na niyang ginawa ang langit at lupa sa ikapitong araw ay para sa Kanya. So ipangilin po natin, ingatan po nating banal ang araw ng linggo. So palagi po tayong lumapit sa Diyos, palagi tayong manalangin ilang beses sa isang araw, 5 beses o higit pa. At tumingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan. Magpakumbaba po tayo. Ang Diyos po ay mabuti, mapagmahal, mahabagin po. Mahagapagin po ang ating Diyos. Di po siya nagbabago simula noon hanggang ngayon. Mapalad po ang mga taong nagtitiwala, nananalig sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo sapagkat sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So hanggang dito na lamang po ang ating ibinahagi. Naway nabuksan po ang inyong puso't isipan upang makilala niyo po ng lubusan ng ating Diyos. Sundan niyo lang po ang lahat. Pakinggan niyo po o panoorin ang mga video simula noon sa aking mga video hanggang ngayon upang magkaroon po kayo ng kaalaman tungkol sa ating Diyos na mamagitan ng banal na Espiritu na siya nagtuturo sa atin upang gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw. Makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Hindi po sa pagiging fake na Kristiyano, kundi makikita po sa tunay na gawa, mabubuting gawa ng tunay na Kristiyano. Upang ang lahat tayo ay tumanggap sa Panginoon, upang tayo gumawa ng mabuti. Maapektuhan po ang ating bansa. Ito po ay magbo-boom. Pagpapalain po tayo ng ating Diyos. Tayo ay magiging bukod tangi kapag lahat po ng tao ay nakakilala sa Diyos. Dahil sila po ay gagawa ng mabuti, hindi po sila gagawa ng masama, talagang masama. Hindi na po sila magsisinungaling, magnanakaw, manunuhol, magpapasuhol. Hindi po sila papatay, mangkukulam, o anumang bagay na hindi makalugod-lugod sa Diyos. So maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po kayo nakikinig ay mapalad po kayo sapagkat ang Diyos po ay lagi niyong kasama. Salamat po. God bless you all. Bye-bye.